Kung ako ang tatanungin mo, of course, so we need to choose for what can make us. Kasi unang-una, ang lalaki, napakadali nating i-please, guys. Alam nyo yan. Ikaw, bilang lalaki, kasalanan mo ba na nagkamali siya? Hey, what's up, guys? It's your boy, Suplano Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. So, may problema si Sir. Ang problema niya, of course, wala na may iba. So guys, sabi ko sa inyo, 6 to 12 months. Or dapat nagpa-background check kayo. Dapat nag-make sure kayo na talagang dinedate yung babae pang relationship at gusto nyo talaga. Wala namang masama kung gusto nyo lang bumembang. Pero dapat yun ang usapan nyo, diba? So ngayon, etong si Guy may problema. Ang problema niya is yung babaeng kanyang binems. Anong problema? Nakilala niya kasi itong babae na to sa social media. Nagka-text-text daw sila at nag-meet hanggang sa may nangyari sa kanila. At the following day, though they are exclusively dating, yun ang sabi niya, pero hindi niya sinabi at hindi niya na-mention kung ilang months or years na silang magkakilala. After daw niyang mabembang si girl, the following day, umamin si girl na may anak na siya. Pero hiwalay na daw siya sa asawa. So ngayon, naguguluhan si Guy. Kasi parang ang nangyari, dahil since may nangyari sa kanila at since exclusively dating sa kanila, so parang ang nangyari, he has the obligation na ituloy yung relasyon. So tawag dyan, emotional hostage. Oh shit, man. Hostage ka, Brad. All you need to do is follow. Diba? Pero, you have the choice. As a man, you have the choice, bro. If you want to continue seeing her. Pero ito nakikita ko dyan, bro. The moment na tinanong mo ko is, hindi ka naguguluhan. Alam mo yung sagot sa tanong mo. Ang problema lang, gusto mo lang ma-confirm kung okay lang bang ituloy yung relasyon mo kahit na may anak na siya. Diba? Gusto mong marinig sa akin na yes bro, okay lang yan. Kasi kahit single mom yan, hindi naman ibig sabihin nun masama siyang babae. Yun ang gusto mong marinig sa akin, bro? Of course, hindi ko sasabihin yun. Ang sasabihin ko is, handa ka bang maging ama ng isang batang hindi naman sa'yo? Handa ka bang magkaroon ng obligasyon sa isang bata na hindi naman sa'yo? Isa kang white knight. Ganyan yung mga lalaking white knight. Pag ganun ang ginawa mo, you will be a white knight, bro. May nag-comment sa ating ganyan. Ano daw ba thoughts ko sa white knight guy? Pag-usapan natin yun next time, Brad. So dito muna tayo kay Guy. Brad, of course sasabihin ko wag mo ituloy, 'di ba? Kasi unang-una, binrake niya na yung rules, 'di ba? Nag-lie na siya sa'yo. Kung yung pagkakaroon niya ng anak, hindi niya sinabi sa'yo, ano pa yung hindi niya nasasabi sa'yo? Well, sige, let's say sabihin na natin, parang may point naman siya na itago niya. Kasi natatakot siya kasi baka mawala ka. Pero yun nga bakit mo tinago? 'Di ba? So ayaw mo pala ako mawala. Dahil sa pagsisinungaling mo, parang nakapag-isip ako na mas magandang wag na lang ituloy. Pero kung una pa lang na sinabi niya na may anak siya, pwedeng at least nakapag-isip ka ng tama, 'di ba? Do I need to continue this? Do I need to continue seeing her? 'Di ba? Exclusively dating ang sabi mo, Brad, 'di ba? Tapos, I don't know kung what type of job you have, how much you earn, or what status you have in life. So, dyan papasok yan kasi based sa mga kwento mo, mukhang mahal ka naman ni girl at ayaw ka niya mawala. Pero naguguluhan ka kasi nga may anak siya. Okay, Brad, let's say magtropa tayo. Tapos, kapos ako ngayon sa pera. Meron kang kakilala na nagpapautang at humingi ako ng tulong sa'yo para mapautang. Sabi nung nagpapautang, kailangan ng collateral. Kaso wala akong mabigay na collateral. Pero dahil kaibigan kita, pinautang niya ako. So to make the story short, nung napautang niya na ako, bigla akong nawala. So ikaw ang guarantor
So ngayon, ikaw ang hinahabol. So you need to pay for something na hindi mo naman ginawa. Ulitin ko. Dahil ikaw ang guarantor, ikaw ang sinisingil nung nagpautang sa akin. Ako ang nagtamasa, ako ang gumamit ng pera, pero ikaw ang nagbabayad. Masarap ba sa pakiramdam na magbayad ng utang ng iba? Eto guys, hindi porket single mom, hindi na magiging mabuting relasyon. Pero tandaan mo, bakit siya nagkamali sa kanyang desisyon? Unang-una, sa mo titignan, babae ang namimili kung kanino nila i-open yung legs nila, tama? Yes, may mga lalaki mambobola. May mga lalaki nanguuto. Pero at the end of the day, still, women will be the one choosing who they want to fuck with. Alright? So, ikaw, bilang lalaki, kasalanan mo ba na nagkamali siya? Hindi naman, di ba? Gusto mo bang magbayad ng utang ng iba? Gusto mo bang bayaran or pagdusahan ang kasalanan ng iba? If you want to continue your relationship with her, then go bro. Kasi kung meron naman siyang mga redeeming qualities na hinahanap ng mga bawat kalalakihan, which is I doubt kasi naghiwalay sila nung asawa ng anak niya. So I don't think na meron. Kasi unang-una, ang lalaki, napakadali nating i-please guys. Alam nyo yan, madali tayong i-please. Tayong mga lalaki, napakadali. Di ba? Kahit mga babae, hindi nagsusorry dahil may mga tangang lalaki, pinapatawad nga nila eh. Di ba? Nauuto nga tayo eh, di ba? Kaya lang yun. Tayong mga lalaki, madali tayong kausap. Di ba? Because we want peace and we don't want conflict. Kaya minsan, madali sa atin magpatawad. Kaso minsan, or kadalasan, naaabuso tayo ng babaeng ginusto natin. Kaya nga ganito, Brad, if she's a good catch, then maybe she's still in a relationship right now. Diba? Patuloy ang kanyang relasyon dun sa ama ng anak niya. Pero hindi mo rin naman siya masisisi. Dahil una, nagmahal lang siya. Pero kagaguhan, lagi na yun ang ating gagawing dahilan na nagmahal lang ako. Hindi pwede yun, Brad. Since bata pa lang tayo, sinasabihan na tayo na magulang natin na ito ang gawin mo, dapat ganyan ang gawin mo. Ibig sabihin, subconsciously, you already have an idea what to do or who's the person that you will choose para magkaroon ng maayos na pamumuhay. Sabi nga nila, magulang ang nakakaalam kung ano ang mas best para sa atin. Or tinatawag nilang moms knows best. Eto guys, sinabi ko na to sa inyo many fucking times and even from my previous videos. Ano sabi ko? Wait at least 6 months to 12 months, di ba? You need to know her. Kailangan mo siya makilala ng gusto, di ba? Kilalanin mo siya, body count, sexual past, exes, di ba? Sino mga ka-message siya ngayon? Kasi dun mo makikita kung makukuha mo yung gusto mo na relasyon sa babae na gusto mo. Kasi hindi pwede, ito guys this is another content pero wag na natin pag-usapan. Sasabihin ko lang. Kasi sa relationship, Brad, ganito meron kang gustong babae at meron ka rin gustong relasyon, di ba? Pero tandaan mo, it's hard to get both. Yung makukuha mo yung gusto mong babae and at the same time, yung terms na gusto mo when it comes to relationship. It's always difficult kung isang average person ka lang. Ang tanging nakakakuha lang ng both, yung either you are very attractive person or you are very lucky. Ulitin ko, may tao kang gusto when it comes to looks, tama? At meron ka ring relasyon na gusto when it comes to having a relationship. Pero, kadalasan, lagi may nako-compromise. Nakukuha mo yung itsura, yung looks na gusto mo when it comes to relationship, but not the terms of the relationship na gusto mo. So, Brad, ulitin ko, kung ako ang tatanungin mo, of course, hindi ko tutuloy. Pero you have the freedom to choose. Kasi ikaw magbibigay ng provision and protection sa kanya, hindi kami. Okay? Ganito ang tao, guys. Let's say for example, nasa sitwasyon siya na kailangan niyang mamili. Pero, kahit anong piliin niya sa dalawa, laging may pain. Bilang tao, we need to survive, tama? So, we need to choose for what can make us sane in the long term. O yung di tayo mauulol, yung di tayo mababaliw when it comes to our problem. So, ang pipiliin ng bawat tao is, of course,
yung less pain. Always like that. Kaya nga yung iba, kahit in a relationship na at gusto nilang kumawala, hindi sila makawala dahil sa pain na mas mararamdaman nila pag nawala yung tao kesa sa pain na kasama nila yung tao. Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love.